Hallelujah! Praise the Lord! Hello, hello, hello! Welcome po sa bawat isa sa programang ito ng Cheer Up the World Works Works Program. Program. Praise the Lord! Magandang gabi po, Sister Lina. Magandang Welcome po gabi muli. rin po, Pastor. Sister Mercy, magandang gabi po. Magandang gabi, Sister Mercy. Hallelujah! Sa ating lahat, magandang gabi sa inyong lahat. Opo, so ito kasama natin ngayon si Sister Lina. At bago mo kami kwentuhan ng mga pangyayari at kaganapan sa iyong misyon, tayo muna ay manalangin, Sister Mercy. Praise God forevermore. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa gabing ito at minsan pa kami po'y nagkatipon upang Ikaw, O Diyos, ay bigyang parangal at bigyang papuri at pasasalamat. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako. Sabi nga po, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, O Diyos, dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang maipahayag na may kapangyarihan. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Opo. Patuloy mo pong gamitin ang bawat isa sa amin na may anointing, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mahahayag na salita mo, Panginoon, at maraming nawang maabot ng kapangyarihan ng iyong salita. Ang marami pang maabot, O Diyos, ang iyong mga salita, na sila ay mapagpala, Amen. sila ay mapalakas, at maging gumaling sa lahat ng anumang mga karamdaman nila sa pangalan ni Jesus. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy kami nagpapasalamat sa iyong pagkalinga. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ay masasabi naming Diyos na napakabuti. Sabi nga po sa iyong salita, ang sino mang nagpapakalinga sa kataas-tasang Diyos ay iyong kakalingain. Hallelujah. Kaya maraming salamat po, Panginoon, at patuloy ka naming pupurihin, sasambay luluwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Once again, welcome po. So, pwede po bang, Sister Mercy, tayo umawit? Ikaw pa lang aawit. Kami makikisama sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come join us. Praise be the name Ang of the Lord. ating pong aawitin ay, ang title po ay This is Your Season. This is your season. Wow. Ito yung panahon. Praise the Lord. Opo. Sabi Hallelujah. po sa mga ngaral, chapter 3, verse 1, wait lang po. Chapter 3, 3 verse 1, opo. Sige po. Ang bawat bagay ay may kanya-kanyang panahon at oras dahil ang Diyos ay may itinakdang panahon sa bawat bagay. Kung ikaw ay may pinagdaraanan, anuman ang iyong pinagdadaan ng hindi magandang sitwasyon, hindi po permanente yan. Matatapos din ang lahat. Amen. Ang lahat ng pinagdadaanan natin That's right. ay matatapos din. Hindi nananatili sa ating buhay. At pag natapos ay mas malaking biyaya at pagpapala ang ating makakamtan. Thank you, Kaya Lord. purihin ka, O Diyos, Hallelujah. sa gabing ito, at kami po'y aawit sa iyo, O Diyos, na may pagpupurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Inuwain din po natin ang lyrics nito. Ito po yung magdadala ng pag-asa sa atin lahat. At dahil doon, maluluwalhati. Amen. At mapupuri ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. This is your season. Sinat. Excuse me. Glory to Jesus. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Thank you, Lord. The word is a seed. When planted and watered, grows to be great. You can be anything you want. You can achieve all your dreams if you only believe. The word is of God is here today. Yes, Lord.
and it's working inside of you. Would you believe it? Dare to receive. In a world where there's seasons and times, this is your season. It's time to shine again. In a world where there's seasons and times, this is your season. It's time to shine again. You may be down, may be discouraged, it will come to pass. Be strong, be encouraged, it's only for a while. You may be down, may be discouraged, it has come to pass. Lift up your hands, say I'm strong, I'm strong. say I'm bold. I'm bold. It's my time to shine. The word of God is here today, and it's working inside of you. Say you believe it, dare to receive. In a world where there's seasons and times, this is your season. It's time to shine again. For the glory of God. In a world where there's seasons and times, this is your season. It's time to shine again. It's time to shine again. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. It's time to shine again. It's time to shine again. It's time to shine again. Yes, Lord. Thank you, Lord. Come on, we give you Hallelujah, praise. purihin ang Hallelujah. Panginoon. Oh, Salamat glory. po, O Diyos, sa iyong papuri, sa iyong parangal at pasasalamat. Hallelujah. Salamat po, Sister Mercy. Hallelujah. God. Nawa ay nakita po natin, nasundan yung lyrics, no? Bakit, pwede mo namang ulit-ulitin tong video na ito. So, si Sister Lina ay ngayon lang muli natin nakasama. Ilang buwan ka bang nawala? Isang buwan at isang linggo? Pwede bang share mo naman sa amin yung mission na pinuntahan mo? Saan lugar ba yun? Cagayan Valley. Mhm. Magandang gabi pong muli sa lahat. Unang-una, binabati ko po yung aking pinanggalingan lugar sa Masikal, Anapatan, Palayag, tsaka yung Amulong. Hello sa inyo lahat. Salamat po sa Diyos at nagpupuri po ako sa Panginoon dahil bigyan nyo ng pagkakataon ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Sa lugar na yun. Opo, napaka nakaka-amaze po talagang ang gawa ng Diyos sa lugar na yun. Ay, ang unang araw, ng pagdating ko doon, hindi ko po alam na, sabi ko, Lord, wala pa akong salita. Wala akong alam at wala akong alam na sasabihin. Inilagay sa akin ng Diyos yung salitang sa Jeremiah 1:9. Okay, oo. Ito po, Sige. ating pong basahin. Sige po. Jeremiah 1:9. Jeremiah chapter 1 verse 9. Oo, chapter 1 verse 9. Hallelujah. Sabi ko, Panginoon, paano po ba ito? Pupunta ako doon, wala akong dalang salita. Mhm. Alam ko, ikay po ang naghahanda para sa gawain mo. Pero kaya ka nandito, pinadala ng Lord, di ba? Opo, When God send us, opo, He will provide. opo. Amen. Praise the Lord. Ito po, ang kanyang sinabi. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensahen dapat mo sabihin. Amen. Ibibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan mangaral. Amen. Kaya Hallelujah. purihin po ang Panginoon sa pangako ng Diyos. At bagamat, sabi ko nga, napunta ako doon para Wala kang dalang libro, wala kang, Considermente Bible lang. Bible lang talaga. Praise the Lord. Yun lang po.
At nang yung unang araw, hindi ko po alam na meron ako makakasama ng mga taga-UP, ng mga estudyante. At doon kami nagkaroon po ng fellowship. Una, doon So kami, kaya nandun sila dahil meron sila sariling ginagawa doon. May- Opo. Doon, Itinagpo ng Lord sa iyo, ha? opo, Mga ilang estudyante yon? 25. Wow! Nakausap mo lahat sila. Po, Praise God forever. nagkasama-sama po at nagkainan pa kami Mm-mm. sa lugar na yun. Una pong Sabak, doon po kami napunta sa school. Sige, nalay kwento mo sa amin. Ano nangyari doon? Doon sa school, ang mga estudyante, habang nag-aantay po sila ng clearance, pagpirma ng clearance, kami nakiusap doon sa teacher na baka pwede yung mga estudyante na hindi pa napipirmahan ng mga habang nag-aantay. Habang nag-aantay, oo. Pwede pong maisama namin doon sa lugar na nandun. Bible study nyo, parang oo. Kaya para sa mga bata, opo. Piniyagan naman ng mga, Ano to, mga college student? mga mga high school. High school, sige. Praise Hindi, God. ayun po, high school, tsaka doon sa kabila, mga elementary. Okay. Nang kami nandun na, tinipo namin yung mga estudyante, siguro may 15. Kasama mo yung mga taga-eskwelahan doon sa inyo. Iba po yung lugar nila. Oo. Tapos, ang ginawa ko naman, pumunta ko doon sa nakita Share mo sa kanila. ko yung mga parents na naglilinis naman doon. Parang sila yung gumaganap na dapat gagawin ng kanilang mga anak. Sila yung gumaganap na, alam ba, paglilinis. Sabi ko, ma'am, pwede po bang maabala yung mga nanay? Oo. Sige po. Talagang pati yung mga nanay, pinahinto mo sa ginagawa. That's the spirit. Praise God forevermore. Sabi, sige po. Tawag ko naman. So hindi ka basta-basta tumayo na lang doon at mayroong hawak na megaphone at bigla na lang nangaral. Kasi walang makikinig doon eh, no? Lalo na yung nasa tabi ng kalsada. Pag alis nung isa, wala, hindi na madidinig yung eh. So tinipon mo talaga sila. Praise God. 10 po naman sila doon na lumapit. Yung iba tuloy-tuloy sa kanilang mga ginagawa. Oo. Purihin po ang Panginoon dahil natutuwa sila at maging mga kanilang mga anak, natutuwa sila ng kanilang mga anak na Nabahaginan. haginan. Sana po, sabi sa amin. Tumanggap po ba sila sa Panginoon? Praise God. Tumanggap po naman. Bagamat dalawang araw namin silang nabalikan, nanay sila na, sana po sa susunod, bumalik po ulit tayo dito. Ganun sabi. Siyempre, lang yun eh. Kumbaga sa parang Mission lang talaga. mission lang talaga ng mga estudyante. Pero may mga church naman doon na Meron po. mamaya ipanalangin natin na magkaroon sila ng mga local church doon. Praise God forevermore. Oo. Doon sa Amulong meron. praise At saka doon sa Anapatan meron. Hallelujah. Yun po. So, congratulations po rin ng Panginoon sa mission na ginawa nyo ron. Alam ko marami ka pang share, marami pa rin naman tayong pagkakataon na mga programa. So, praise the Lord. Nung last naman po nating programa ng ditong sa Cheer Up the World Works, ay may mga ilang bagay po kaming nabanggit. Mayroon pong maikling mensahe si Sister Mercy noon. At nais ko pong ipabigyang diin ang ilan doon. Sister Mercy, pwede po bang ibahagi nyo sa amin ang ilang bagay na dapat tandaan din? Mahalaga po kasi mga kaibigan kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. By the way, bago po niya sabihin, ito pong programang ito ay ipinanganak po sa puso ng Lord at i-open ng Lord. Sa amin noong unang-una pa, na nag-iisa pa ako noon na umiikot kami ni Brother Odin, yung ating pong director dito, sa ilang lugar dito sa Angono, sa Taytay, Angono Taytay, sa Muson, para po isagawa itong programang ito. So, nasa 5 taon na po ito. At ang tanging dahilan po nito ay ibahagi ang salita ng Diyos makarating sa inyo. No, ng libre, walang bayad. Ang tanging gagastusin mo lamang po ay yung wifi. No? Praise the Lord. Kung meron kang load. Hallelujah. Ang pakiusap po namin sa inyo ay please share. Hindi po para may matanggap kami sa iba, kundi para lahat tayo makinabang sa Word of God. At ito po, ipapaulit ko pong ilang bagay na napag-usapan natin nung last program po natin. Sister Mercy, pwede po bang pakidala sa amin ilang mga bagay na mahalaga dyan? Inyo pong isinyer nung nakaraan? Lahat po ng tao ay dumadanas ng mga pagsubok at mga problema. Pero pagka po tayo nasa Panginoon, kailangan po may karunungan at kaalaman po tayo kung paano ang dapat po nating gawin. Ipagkatiwala po natin sa Kanya, wag po tayo ang magbit-bit, kundi ibigay po natin sa Diyos.
right. Hayaan po natin siya ang kumilos sa ating mga buhay. Hayaan po natin siya ang gumawa sa ating mga sitwasyon. Sabi nga po sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong mga nabibigatan lubha sa inyong pasanin. Ako ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. Right. Ang kapahingahan po ay kapayapaan. Maging payapa tayo sa kabila ng mga problema. Turuan po natin ang ating sarili na maging panatag tayo kahit tayo may mga pinagdadaan ng pagsubok at problema. Dahil walang maitutulong sa atin ang mag-alala. Na nakawin nito ang kapayapaan na galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Kapag payapa, panatag ang loob mo, kumikilos ka na parang walang problema. Dahil alam mong kasama mo ang Diyos at naniniwala ka na hindi Kanya iiwan. Ang kapayapaan ay isang pagpapahayag ng pananampalataya dahil alam mong kasama mo ang Diyos sa bawat lakad mo. Huwag kang susuko sa mga nangyayari dahil kailanman hindi sumuko ang Diyos sa atin. Right. Kahit para sa iyo wala ng pag-asa, patuloy ka pa ring umasa, patuloy ka pa ring manalig at magtiwala sa Diyos. Sabi po sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya huwag kang susuko, huwag kang titigil sa pananalig, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi pangkaraniwan. Dahil ang bawat araw ay inihahanda ng Diyos para sa atin, hindi para harapin ang mga problema na nai-stress, kundi ito'y para isang oportunidad para kumilos ang Diyos sa ating mga sitwasyon. Praise God. Dahil ang Diyos, kahit hindi nakikita, kahit hindi natin siya nararamdaman, siya ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord, napakalaga. So, ito yung mga message na hindi pwedeng isang bagsak lang sa iyo, no? Uulit-ulitin mo ito. Uulit-ulitin mo ito. Saka maiga-guide ka nito. It is a revelation. Mahalaga po, maraming bagay na mahalaga sinabi ron. At ngayon po, nais po namin ibahagi sa inyo naman na ito yung panahon mo. Tulad po na inawit kanina, this is your season. Oh yes, even anumang problemang kaharap mo, even meron mang anong sakit karamdaman na nararamdaman mo, hindi magbabago ang katotohanan, itinalaga ng Diyos, ikaw, para magtagumpay. Amen. And this is your season. Alam mo, kailangan mo lang gawin ay maintindihan at maunawaan. Sa sobrang simple nito, maikli mo, kayang sabihin na maikli, kaya lang dahil sa sobrang simple, madidinig mo, alam mo, hindi mo lang, dahil ganun lang kasimple kung paano mag-shine, arise, magtagumpay, ganun kasimple na maging panahon mo ito, no? To rise and to shine, alam mo pero bigla mong malilimutan. Kasi ganun nga kasimple. Hindi mahirap pero napakahalaga. Kailangan mong malaman. At naniniwala ako, sabi mo nga kanina, inilagay ko sa iyong bibig ang mensahe. Ibig sabihin, ang simpleng bagay nito na maririnig mo ngayon at mai-share mo sa iba, no? Sa pamamagitan ng pag-share ng sa FB na mapapanood mo to ng FB ng The Life Giving Spirit Church at saka sa YouTube ng The Life Giving Spirit Church. Pag ito ina-share mo sa iba, syempre, madidinig nila. At sinisigurado ko po sa pangalan ng Panginoong Kristo, buhay ang salita ng Diyos. At ito po yung magtatrabaho at gagawa sa iyong buhay. Ganun ba kasimple? Ano yung awitin na yan, sister? Ano? This is your time. This is your season. This is your hour. This is your hour. Amen? Kasi ang Diyos ang gumawa ng bawat buhay natin. Hindi ko pa maibigay dahil ganun lang kasimple. Simpleng-simple lang. Hallelujah. Dahil ang Diyos ang may gawa sa atin, tulad ng binasa mo kay Jeremiah, sabi niya, sa sinapupunan mo pa lang, di ba? Actually, ganun yun, ano? Kilala na kita.
ikaw rin, sa sinapupunan pa lang ng ina mo, kilala ka na ng Diyos. Sa sinapupunan ng iyong ina, alam ng Diyos. 39, Pastor. Awit 139, kilala ka ng Lord. At sabi niya kay Jeremiah, kilalang kilala kita at ipinadadala kita. Amen? Alam mo ba na ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, ano sabi kanina, yan pagkakataon lamang na makakilos ang Diyos sa iyo. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, yan isa lamang pagkakataon para makatulong, para makakilos ang Diyos at mabigyan ka ng tagumpay. Kaya huwag magsasawa, huwag susuko, huwag bibigay dahil ang Diyos ay hindi Nagsasawa. at saka hindi siya hindi siya sumusuko sa iyo. Hindi ka sinusukuan ng Diyos, hindi sumusuko ang Diyos sa iyo. Kaya huwag kang Hindi susuko. napapagod ang Diyos. Napapaguran. Amen. Amen. Hindi sumusuko ang Diyos sa iyo. Andyan siya lagi. At sa anumang mga problema kinakaharap, ano man yan, physical man yan, mental, financial, no? Ang laging intensyon ng Diyos ay bigyan ng katagumpayan ikaw, kagalingan, at kaayusan. Kaya nga nasabi dun sa yung 3 John 2, pakibasa nga po yung 3 John 2. Ano po bang nakalagay dyan sa 3 John 2? Magkaiba sila ng version, ano? Kaya babasahin po nila. 3 John 2. Ikatlong Juan, verse 2. Isa lamang po ang chapter ng ng Ikatlong Juan. Okay? 3 John 2, verse 2. Verse 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Amen. Pakibasa po, Sister Mercy. Minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Hallelujah. So, kaibigan, minamahal yan ng dalangin ko, no? Sabi ni Juan, no? Isa sa disipulo ng Panginoon, at actually itong si Juan lamang ang pumanaw na hindi nakaranas na hindi pumanaw dahil pinatay. Siya'y normaling dahil sa edad na niya ay umuwi sa langit. Amen? Amen. So, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, sinulat niya ito. So, ang aking dalangin, mahal. Ang sabi niya, kaibigan, mahal. Ano sa iyo ang sabi sa Aaron? Mahal kong kaibigan. Mahal kong kaibigan sa iyo. Minamahal. Minamahal. No? Hallelujah. Ang sabi po sa King James Version ay beloved. Amen? Dalangin ko na ikaw ay magkaroon ng magandang daloy sa buhay. Magandang kalusugan kung paano ang spiritual mo ay nasa maganda ring kalagayan. Ibig sabihin, habang tayo lumalalim sa Panginoon, habang tayo nagpapasakop sa Lord, kasabay din niya ng paglago ng ating spiritual, kasabay niya ng paglago ng ating physical. Hallelujah! Kahit pa tumanda ka, kaibigan kapatid, lalakas ang spirit mo at ang mundong ito, maging ang anumang nasa loob ng mundong ito ay nakapaloob sa spiritual. Mas mataas po ang level ng spiritual kaysa natural. So, ibig sabihin, pati katawan mo ay kontrolado na spiritual. Ibig sabihin, kung ikay malalim sa Lord, may panahon at oras sa Lord, katulad ngayon, nakikinig ka, naiintindihan mo at naunawaan, nalalaman ng ilan sa mga bagay na nais ng Lord, yun ang magdadala sa'yo para sa kagalingan, katagumpayan ng buhay. I wish above all things that thou mayest prosper, magkaroon ng kasaganaan, be in health, magkaroon ng magandang kalusugan, even as thy soul prospereth. Kung paano sumasagana rin ang iyong spiritual na kalagayan. Now, this is your season, this is your time. Paano ba yan? Tingnan nga natin ang Isaiah chapter 60. Isaiah chapter 60. Hallelujah. Ang ganda nito. May dalawa tayong Tagalog na version dito. Actually, meron din ako. At, hallelujah. Sa akin naman, Biblia ang isang Tagalog din. Praise the Lord. Isaiah 60. Simulan natin sa verse 1. Sister Lina, kayo po muna ang magbasa.
hanggang anong verse po? Hanggang verse 6 siguro, oo. Sige po. Sa Isaiah 60 verse 1 hanggang sa mga sumusunod, bumangon ka, Putol. Excuse me. Ano daw? bumangon ka, Ano daw? bumangon ka, Isigaw mo nga. bumangon ka. Aha. Ibig sabihin, ang kausap dito ay yung nakalugmok. At ikaw yun, kung sakasakaling anumang problemang dinaran. Come on, kaibigan. Anong sabi ng Lord? Bumangon Sabi ka. natin sa kanila, anong sabi ng Lord? Bumangon ka. Sabayan natin ng tutok. Para personal. Bumangon ka. Hallelujah. Amen. Kita mo kung gaano kasimple. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay hindi sinungaling. At ang Diyos, pag sinabi niya, Nangyayari. hindi na, oo, no? Mangyayari talaga. Kaya nga ang Diyos, merong hindi kayang gawin eh. Alam mo ba yun? Ano hindi kayang gawin ng Diyos? Magsinungaling. Kahit kailan hindi sinungaling ang Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi kahit hindi yan ang nangyayari ngayon, pero sinabi niya, mangyayari. Kaya, hindi sinungaling ang Diyos. Hallelujah. Amen. Hindi sa sinungaling kasi kahit wala yan, pag sinabi niya, mangyayari. Kaya walang kasinungalingan sa Lord. Pero ito po ang gusto kong bigyan din isa dyan. No? Ganito kasimple. Pag sinabi ng Diyos ang isang bagay, ibig sabihin kaya mo. Sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. At siya ang may gawa ng langit at lupa. Hindi niya hihilingin sa atin ang isang bagay na hindi niya ibinibigay din ang kalakasan. Na hindi niya ipinoprovide. Ipoprovide niya kahit kaibigan, kahit sinong tao pa ipoprovide niya. Pero meron siyang paggagawa sa atin. Isa na rito, remember, this is your season. Nasabi niya, 1, 2, go, bumangon ka. Rise up. Okay, mamaya, sasabihin ko yan. Ito yung sabi sa Bible ko. Ang sabi ng Lord, arise! Arise! Anong sabi sa'yo? Ikaw ay bumangon. Ikaw ay bumangon. Dito naman, bumangon ka. Ikaw ay bumangon. Dito, bumangon ka. Alam mo, kaibigan, kapatid, walang masamang makaranas tayo na tayo down. Pero ang manatili doon ay hindi gusto ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Hindi gusto ng Diyos. So ikaw lang, ang inaantay ng Diyos tayo. Nakaprovide sa Diyos ang lahat ng himala. Tingnan natin ha. Peter, eto ang sabi sa atin no? Sister Mercy, kayo naman po magsimula. 2 Peter chapter 1, simulan mo sa verse 2. Chapter 1 verse 2 Peter chapter 1 verse 2. Simulan mo sa verse 2. Opo. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang... Una yan, una. Ang ikalawa po. Ay, sorry po, sorry po. Ikalawang Peter. Ayan. Ikalawang Yan. Pedro. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Okay, sumagana. Ang ibig sabihin, ang sasagana sa atin ang Sumagana nawa sa atin ang biyaya, biyaya at kapayapaan. habang kinikilala mo pang patuloy ang Diyos. Habang patuloy ka nang natuto sa Panginoon, amen? Sasagana sa iyo. Sasagana sa iyo ang Biyaya at kapayapaan. kapayapaan. Tuloy? Sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Oh, sabi ng King James, true sa pamamagitan. Grace and peace be multiplied unto you. True. Ano ba sabi sa iya? Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos. Ayun, sa pamamagitan. Sa pamamagitan, true. ng iyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ito po yun Amen. That's why libre po natin binibigay sa salita ng Diyos sapagkat gusto po natin na, hallelujah, makarating sa lahat. Kasi yun po ang nais ng Diyos Nasa ang lugar ka man, lupalo po ano man ang level ng pinagdadaanan mo ngayon, this is your time, this is your season. At ibinibigay ng Diyos sa atin sa magitan ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoon Kristo ang ilang kaalamang ito.
ang matagal mo nang hinihingi na, verse 2, pakibasa uli. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos Kagandahan loob at kapayapaan. Anong sabi dyan? Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at Biyaya. kapayapaan. At kapayapaan. Ang biyaya ng Diyos, ang kapayapaan. Woo! Amen. Purihin Hindi naman itinatago ng Diyos. This is your season, kaibigan. It's time to rise again. Hallelujah. Pero, kailangan mong maintindihan, glory to God, na yun ay sa pamamagitan ng kasaganaan nito, ang biyaya, kapayapaan, kagalakan, lahat ng yan, ay sa atin, mag-o-operate sa atin kung patuloy tayong nagbibigay ng oras at panahon sa Diyos. Siya yung ating kinikilala, hindi ang sakit problema, amen? Hindi ang anumang kaguluhan sa buhay. Pakituloy ang basa ng Sister Lina, simulan mo sa verse 2 hanggang verse 3. Okay. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoon Jesus. Verse 3. 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Nakaka-overwhelm. Ibinahagi sa atin ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Ang linaw. Pakibasa nga po ang verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na Pakiputol. kapangyarihan. Ibibigay o naibigay na? Ibinigay na. Naibigay na, ipinagkaloob na sa atin. Tinanggap na natin. Amen? Kailangan lang nating gamitin. Kaya nga sabi ng Lord, hindi. Kaya nga sabi ng Lord, ano yung sabi doon sa Isaiah? To prosper. Tumayo ka! Oo naman. Bumangon ka! Amen? Hallelujah! Bangon. Kasi, nasa iyo na. Ikaw na lang inaantay. Huwag manatiling naka-down. Amen? Amen. Kapag tayo nanatiling down, ganun isa yun sa ganun kasimple. How to rise? This is your season. Ito yung panahon mo. Paano yun? Tumayo ka. At ipinapakita natin ngayon isang dahilan kung bakit mo kailangan tumayo. Dahil, pakibasa ulit verse 3, Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos tinanggap na natin. Ay, ikaw pala pinagbabasa ko. Pakibasa po. Pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay. Kailangan sa buhay lahat ng bagay, walang hindi. Kaya tumayo ka, kaibigan. Sabi nga kanina ng maikling mensahe, dumating ang problema para umalis, hindi yan mananatili. Sapagkat ang nananatili, ang salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Hallelujah! Kailangan na natin manindigan. Come on. Hindi, pastor, ang tagal-tagal na eh. Eh, yun na nga eh. Meron tayong, kaya hindi makaahon yung iba eh. Nagsasawa. Bumibigay. Meron akong nakita, no, na picture. Hukay siya ng hukay. Tagal. Inabot na siya ng sawa sa ilalim ng lupa. Naghuhukay siyang ganon. Eh, doon sa picture, ilang palakol na lang gagamitin niya. makukuha na. Nakukuha na yung ginto. Opo. Huminto siya, bumalik. Huwag kang, amen, huwag tayong bibigay. Kasi ang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin, ang kalooban niya, ang kagustuhan niya ay katagumpayan natin. Saan ba naman dadalhin yun? Minsan kasi, mas naniniwala pa ang tao na generous si Satan kaysa sa Diyos. Oo. Ang tingin nila kapag ikaw ay nasa Panginoon, eh, talagang maghihirap ka. At pag nasa demonyo daw, sasagana. Ibig sabihin ba, mas, ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Glory to Jesus. Ang Diyos ay mabuti. Pakikumpleto po ang verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Amen. Amen. Praise God. Nasa atin, ibinigay. Ang tayong kailangan natin ay gamitin ito. Amen? Amen? Amen. Parang ganito, no? Halimbawa, Sister Lina, may kailangan ka. Halimbawa,
Nasa akin yung kailangan mo. Opo. At kailangan mo to sa isang linggo pa. Halimbawa, meron kang, halimbawa, bibilin, Meron kang bawang bibilin. Anong bibilin mo ba? Anong halimbawa, kunyari, bibilin mo? Saging. 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 Oo. Buti na lang, ikaw tinanong ko, di Sister Mercy, no? So, saging, magkano na ba ang saging ngayon? 70. 70. Opo. O, kunyari, 70. E di, kailangan mo, ibibigay ko ngayon sa iyo. Kasi kailangan mo mamaya. E di, oras na ng pangangailangan mo, hawakan mo. Oras na ngayon ng pangangailangan mo. Opo. No? Ikaw ba hihingin mo pa sa akin uli yan o naibigay na sa iyo yung kailangan mo? Nasa akin na. Ano ang dapat gawin mo ngayon? Papasalamat. Gagamitin mo na siya. Opo. At bibilin mo na yung Kailangan. mo. O itago mo na yan, pambili ng saging mamaya. Ganun lamang po yun, naibigay na sa atin. Ha? Kala ko kasi nandito pa yung 500, wala na pala, may panggasolina ko pala. Okay, balik. Hindi. Hindi, ibig ko sabihin, 500 sana yan. No, ganun po kasimple yun. Naibigay na sa atin ang lahat ang ganda nun ang lahat ng ating, pakibasa po yung verse 3. Pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang Sa pamamagitan ng Holy Spirit, okay? ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay. Kailangan sa buhay. Come on! Amen. Kailangan sa buhay. Lahat. At hindi basta simple lang. Ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At yon ay makukuha natin, maiintindihan natin kung patuloy tayong makakikilala sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Ano yung command ng Lord? Tingnan nga natin sa Isaiah ulit, chapter 60. Anong sabi ron? Libasa uli. Bumangon ka. Putol uli. Bumangon ka. Bumangon ka. Dito naman, Ikaw ay bumangon. ikaw ay bumangon. Ang sabi sa King James, arise. Okay? Arise. Pakikumpleto po, Sister Mercy. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka. Ano po daw? Sabi ko, kompleto, pero at sa pagbangon mo, ikaw ay magliliwanag. Come on, ikaw ay tulong sa iba. Amen? Amen. Liwanag tayo, hindi tayo kampo ng kadiliman. Ang linaw eh. Praise God. Hallelujah. Pakibasa mo po, Sister Lina, hindi ko puputulin. Verse 1. Bumangon ka, Jerusalem, at masumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman. Okay, mamaya yan. No? So makikita natin kung anong totoo sa kanila ay totoo sa atin. Pakibasa sa Sister Mercy. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Alala niyo, binasa natin kanina sa Peter, ang kaluwalhatian ng Diyos ibinahagi sa atin. Amen? Kung tumanggap tayo sa Panginoon, amen. God. Kasi kaya ka ikaw daw pinababangon at magliliwanag ka sapagkat the glory of the Lord and ang liwanag ng Diyos, hallelujah, and the glory of God has risen upon thee. Ang binasa natin kanina, kung tayo tumanggap sa Panginoon, habang patuloy na siyang kinikilala, ibinabahagi ng Diyos sa atin ang glory niya. Magliliwanag tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Pero kailangan mong bumangon at magliwanag. Amen? Amen. Alam mo ba, kaya nasasabi namin, no? Ang title nga nito is, Arise and Shine. Kaya nasasabi namin, this is your season. Amen? Kasi ito ang sabi sa verse 2. Simulan niyo po, Sister Mercy, sa verse 1 hanggang verse 2. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Verse 2. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Hallelujah! Kailan yung panahon ngayon? Ito yung panahon ngayon na parang napakadilim-dilim ng buong mundo. Alam mo, sabi ng Bible, hindi lang basta dilim, gross darkness. Matinding kadiliman ang babalot sa buong mundo. At ito yung time natin. This is our time. This is our season to shine. Bilang mga anak ng Lord. Why? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin. Balik nga tayo doon sa Peter. Hallelujah! Oh, glory to Jesus. 2 Peter.
Oh, praise the Lord. 2 Peter 1. Woo! Glory to God. Verse 2. Sige po, Sister Lina. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tuloy. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus At na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalulhatian at kadakilaan. ibinahagi sa atin. At dahil doon, kaya mong dumating na balik sa Isaiah. Woo! Verse 1, Isaiah chapter 60, verse 1. Sige, Sister Mercy, kayo naman. Yun, katabi na lang ng Jeremiah yun. Ganyan po talaga sa Bible. Magkakapulit-pulit na sa kagaganon. Yan po kagandahan ng Biblia. Ikaw ay bumangon, magliwanag Oh, ka, bakit? sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Amen. Kaluwalhatian ng Diyos sumikat sa inyo. Sabi ng Peter, bilang mga anak ng Diyos, mamaya pagpapatanggap tayo. Igagay tayo ni Sister Mercy sa pagtanggap sa Panginoong Hesus at dahil doon, sa iyo ang Panginoong Hesus. Ano pang inaantay mo? Rise up. Rise up and shine. May ilang akong bagay na sasabihin pa dito mamaya. At kailan mangyayari yon? Kailan tayong panahon natin na magliliwanag? Ito Ngayon. yun eh. Ngayon, bakit? Ngayon. Sister Mercy, sa'yo naman po, verse 2. Verse 2. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Amen. 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 To God be the glory. Amen. Pero kailangan natin bumangon. Bakit? Ito yung panahon. Hallelujah. Na kung saan nakikita natin ang kaguluhan sa buong mundo. Amen? Ito na yung panahon. Glory to God. Ngayon, isa sa bagay na pwede nating alamin para makatulong itong mensaheng ito sa iyo, no? Kailangan alamin mo kung saang area ka dapat tumayo, mag-arise. Anong area ng buhay mo? In what area of your life do you want to arise? Aminin mo 'yon. Amen. Saan bang lugar ako dapat tumindig, hindi nananatiling down? Ikaw makakaalam nun. Amen? Saan? Saang area ng buhay mo? Saan? Kailangan alamin mo yun, isulat mo. Tamang-tama yan sa buwan ngayon, July. Kalagitnaan ng lagpas kalagitnaan na ng isang taon, hindi pa huli. Amen? Alamin mo saan lugar ka ba dapat, aminin mo sa sarili mo, saan ba ako dapat tumindig, tumayo? I mean, anong level ng buhay, anong level o area ng buhay ko? Alamin mo yan. Amen? At doon ka mag-arise. Emotional ba? Sa financial ba? Amen? Sa health ba? Huwag ka manatiling down. You need to arise and shine. Kailangan magliwanag ka sapagkat nasa iyong kaluwalhatian ng Diyos. Ibinigay niya, ibinahagi niya, tinawag ka niya. At sa patuloy mong pag-alam, ito yung kasunod. Naalala niyo yung kanina binasa natin? Okay, balik ulit sa Peter. Ito kasing kasunod na dapat mo malaman to arise and to shine. Amen? Sa natitira pang mga 6 na buwan pa ba ng taong ito? July, August, September, October, November, December, kasama yung July, 6 na buwan pa. Amen? Amen. Woo-hoo-hoo. 2 Peter. Amen? Sister Mercy. Chapter 1, verse 2. Listen. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos Sa pagkakilala sa Diyos, at kay Jesus na Ayan. Panginoon natin. mananagana lahat yan. Kaya mong mag-arise. Kasi ang kapayapaan at kasaganaan ay ang kapayapaan at kaayusan at kaluwalhatian ng Diyos, mercy ng Lord. Sasagana sa iyo eh. Sagana ha. Pag sinabing sagana, umaapaw yan. Okay? Sa pamamagitan ng
Sa pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Ayan, ito yung pangalawang step. Pakibalik sa Isaiah. Sabi ko po kanina, alamin mo kung saan area ka dapat. Yung nakikita mong dapat kang tumindig. Ibig sabihin, nakadown ka dyan. Kailangan mong tumindig. Kapag nakita mo yung area na yon, amen? Ito ang kailangan mo. Hanapin mo sa salita ng Diyos yung nagsasabing kung sino ka tungkol doon sa kalagayan na yon. Sa level na yon. Hanapin mo. Sinabi kasi sa Biblia kung sino ka dahil kay Jesus. Remember, ang kasaganaan na yon ay mananagana sa iyo sa pamagitan ng pagkakakilala pa, pagkakaunawa sa ating Lord. Ibig sabihin, wag yung bigat ang unawain mo. Ang unawain mo, ano ba yung sinabi ng Diyos tungkol sa akin sa area na yon, tungkol sa iyo sa area na yon. Halimbawa sa health, down ka. But you need to arise. Ano ba ang sabi? Ano ba ang sabi ng Diyos? Rise and be healed. Di ba? Ano ba ang sabi ng Diyos tungkol sa iyo? Ano bang sabi ng Diyos sa iyo? Tungkol doon sa health mo. Ano bang sabi? Tingnan natin, 1 Peter chapter 2, verse ano ba yan? Sa 1 Peter ba yun? By whose stripes we were? Di ba? 1 Peter ba yun? Hindi nyo na alam. Rise and be healed. First Peter. Verse 20. Ay, may sumisigaw na sa online, no? Pastor, nandun po sa ano? First Peter chapter 2, verse ano? 24, Pastor. First Peter chapter 2, verse 20. Nadidinig ko eh. Pakibasa po, Sister Lina. 1 Peter chapter 2 verse 22. Sige. Sa kanyang pagkamatay sa krus, Verse ano yan? verse 24. 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Yung kasalanan mo pinasay. Alam mo ba may sakit ba kung bakit may sakit karamdaman? Dahil sa kasalanan. Hindi yung kasalanan ginagawa mo ngayon. Well, kasama yan, pero dahil sa kasalanan na lahat ng tao masama kasi. At dahil masama, ang kabayaran ay kamatayan. Ang sakit karamdaman ay magdudulot ng kamatayan. Pero hindi yun ang dapat mangyari sa atin. Ano ba sabi ng Diyos sa iyo tungkol doon sa sakit karamdaman? Ano sabi ng pakiulit? 24. 1 Peter chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga Kailan kasalanan nangyari yun? Nung siya'y namatay doon sa upang krus. tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tuloy. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling sapagkat kayo ay tulad ng mga Okay, kayo pinagaling. pinagaling. Gagaling o pinagaling? Pinagaling. Kung ikaw'y pinagaling na, ikaw ay magaling na. Ayun ang sabi ng Diyos. Pastor, may nararamdaman ako parang hindi. Kaya maraming namamatay eh. Mas naniniwala sila sa nararamdaman imbis na tumindig. May sinabi ang Diyos eh. Nasa atin ang amen ang tagumpay eh. Pastor, hindi naman sakit ang problema ko eh. Kulang ako sa pera. Okay, ano ba ang sinabi ng Diyos? Una, nakita mo ay sa area ito. Dito ako dapat tumindig. Ikalawa, nung nakita mo na yon, alamin mo ano bang sinabi ng Diyos sa iyo patungkol dun sa Sakit. problema mo. So, financial naman. Kanina sa karamdaman, tingnan natin yan. Ang financial. Ang sabi ng salita ng Lord sa 1 Corinthians, I think. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Second Corinthians chapter 8. Glory to Jesus. Woo! Bilang mga lingkod ng Lord, bilang mga anak ng Diyos,
Sister Mercy, pakibasa po verse 9. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Kayang-kaya natin. Amen? Amen? Kaya, come on kapatid. Kailangan lang alam mo to. Sa patuloy, sabi ng Peter, sa patuloy mo pagkakaunawa sa kanya, sasagana sa iyong kapayapaan, sasagana sa iyong biyaya. Amen? At ang sabi rito, pakibasa sa 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoong The Hesukristo, grace of God, na kagandaan kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ibig sabihin, ang kaalaan ng iba, spiritual daw ito. No? Nagpakaroon. No! This is financial. Bakit? Tingnan natin ang 2 Corinthians 9:10. O 9:8. Ano sabi sa 2 Corinthians 9:8? Sister Mercy. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Oh! Kaya pala eh. Amen. Pakiulit. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting gawa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya ka mag-shine eh. Amen. Hindi po sa pagyayabang, ang amin po tinutuloy, ina-apply po namin. Sa The Life Giving Spirit Church po, kahit when it comes to financial, grabe po ang pagkilos ng Lord. Hallelujah. Pakibasa sa 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Baka ilan lang. Lahat ba? Lahat. Kaya bakit akala nung iba ilan lang? Sa lahat ng Lahat bagay. ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. Oo ba? Eh, sabi nung iba, ibibigay lang daw ng Diyos yung kailangan mo. No! Kaya linaw na salita ng Diyos. Higit! Sa iyong kailangan. Kaya nga sa lahat ng bagay eh. Tuloy. Upang sumagana May kayo dahilan pala. para sa mabubuting gawa. Amen. Well, gusto ng Diyos sumagana tayo sa mabubuting gawa. Hindi tayo makagawa ng mabuti kung kulang-kulang din tayo. Pero kailangan mong manalig, kailangan mong tumayo. Amen. Arise and shine. Hallelujah. Kung nakita mo na kung saan area ng buhay mo dapat kang mag-shine o mag-arise. At nung makita mo yon, inala mo sinabi ng Diyos tungkol sa iyo. Para doon sa problema yun o doon sa lugar na kailangan mo yun. Marami siya sinabi ng kaayusan para dyan. Nung malaman mo yon, then start talking it. Amen. Keep on saying it. Lagi mo itong bigkasin. Kada mag-a-arise ang parang negative, bigkasin mo yung salita ng Diyos na sinasabi siya tungkol doon. Keep talking it. Don't stop saying it. Keep talking it. Keep talking it. The word of God na patungkol doon. Don't stop saying it. Sabihin mo na sabihin. Why? The word works. Amen. Amen? Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. Tayo lang inaantay. Nagawa na ng Lord. At itong kaalamang ito hindi ganun kasimple. Itong revelation ito, hindi ganun kasimple. Hallelujah. Napakahalaga po ng programang nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po'y sandata natin. Kaya nga ang sabi ng Bible sa sa Ephesians chapter 6 yung weapons of warfare isa ron ay ang the sword of the spirit which is the rhema, yung word which yung rhema doon hindi logo, which is the rhema of God. Yung word doon, yung rhema, yung salitang nagrema sa iyo, nangusap sa iyo. Amen? Amen. Hallelujah. Yun ang gagamitin mo. Which is the word of God. Tingnan mo ngayon, Ephesians chapter 6. Now take all the whole armor of God. Amen? Amen. Isa po doon ang Ephesians chapter 6, verse... Ha? 10. O, pakibasa mo, sister. Magpakatibay kayo bilang pagwakas, magpakatibay kayo at
sa kalakasan galing sa Panginoon. Oh, ang kalakasan ay galing sa Lord. Magpakatibay. Amen. Tuloy. Sa kanyang dakilang kapangyarihan, isuot ninyo ang buong kasuotan pandigma ng nakaloob ng Oh, Diyos ito pala yung ating gagamitin. Tuloy. upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban. Okay, pakiputol. May mga pakanaan Diablo. Diablo yan. Kayang-kaya yan. You need to arise and shine. At itong isa sa bagay. Sabi nga kanina, no? Alamin mo kung saan ka mag-a-arise. Ikalawa, pag nakita mo yon, di ba? Alamin mo yung sinabi ng Diyos tungkol doon. Kapag nalaman mo, gamitin mo yon. Kasi ito po the word works. At ito po yung sabi dyan. Pakituloy ang basa. Ulitin po. Sige, verse 14 ka na. 12, verse 12. Verse 12. Wala. Chapter 6, verse 12. Okay. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, Okay. kundi sa mga pinuno ng mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala Mm. ng kadiliman, kadiliman umiiral sa sanlibutan ito. Okay. Sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't Ito yung mga jablong, gawa ng jablo, ano? Amen? Tuloy? gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. So may araw talagang masama. At ito yon sa mga panahon ngayon. Ataking ka ng Satan. Ang kailangan mo to rise and shine. At meron akong gusto isa pakita nga rito. Verse 17. Sister Mercy, pakibasa po. Lagpasan na natin yung iba. Verse 17. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan At at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yung word of God dyan na nakalagay ay, yung word ay Rhema, which is the Rhema of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nalaman mo yung salita ng Diyos, nangusap sa iyo, yung nasabi ng Diyos sa iyo tungkol doon sa problema mong yon, don't stop saying it. Keep on saying it. Don't stop talking it. Talk the word because the word of God works. The word works. At yun daw yung yung nagrema sa iyo, yun yung iyong espada. Yung espada, pangsaksak talaga sa lahat ng gawa ni Satanas Pantaga yan sa kanya. Amen? Hallelujah. Ang gawa ng espada ay dalawa, isang pangsalag at isang kasi pag nag-i-eskrima ka talagang pansalag yan Amen? Pananggalang. At yan din ang iyong ipang-aatake. The Rhema of God. Hallelujah. I recommend po na ulit-ulitin mo at pakiusap ko po para po manatiling laging nakaangat, no? Laging buhay yung pong ating channel. Bawa sa YouTube. Huwag ka lamang kung ito ipinost po sa The Life Giving Spirit Church FB page, na dapat po yung naka-follow ka rin para patuloy kang naka-like and follow para patuloy mo pong natatanggap ang isa pa lamang to sa programa ng The Life Giving Spirit Church, no? Na inilagay na doon sa atin, ang Cheer Up the World Works program, bukod pa yung iba pang bagay. Hindi lamang po sa YouTube, sa FB, kundi maging sa YouTube channel po. Pakihanap mo The Life Giving Spirit Church, please subscribe. Please subscribe. Then, share. Yung pong hinihiling namin sa inyo. Sapagkat kailangan pong maraming maabot. At meron po kami pinaplano pa yung eksaktong naka-live po tayo sa YouTube. Inaalam pa po namin yon kung paano. Habang ginagawa pong gawain, eksaktong naka-live sa YouTube. Kaya kailangan nata doon may mga naka-subscribe na may bilang na hinahanap. So maawa po tayo sa iba. Kailangan nila ng Word of God. Ngayon, ito pong ating pinag-aralan ngayon, mahalaga. At para ito po'y mangyari at maganap, we need the Lord Jesus. Sister Mercy, please share us. Hallelujah. Kung nakikita mo ang iyong sarili na tila wala ka ng pag-asa, Amen.
dahil marami kang maling ginawang desisyon sa buhay mo. Hindi pa po huli ang lahat. Matagal ka nang inaantay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Sobrang mahal Kanya at hindi Kanya itataboy kapag ikay lumapit sa Kanya. Matagal ka nang inaantay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Katunayan po, nais ng Diyos na ikaw ay makita ang liwanag niya sa iyo. Sabi nga po sa Revelation chapter 3 verse 20, narito ako sa labas ng iyong pintuan at kumakatok. O ang sino mang magbukas ng kanyang puso at ako'y papasukin, magkasalo kaming kakain. Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 21, maliligtas ang sino mang tumawag sa Panginoon. Hindi lamang po ito tungkol sa kaligtasan, kung hindi, ito po ay kung paano magkaroon ng relasyon sa Diyos na may tunay na pagkakilala sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po, pwede po bang sumabay ang bawat isa sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus? Praise God. Oh, yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige po, Panginoong Heso Kristo, Panginoong Jesucristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Heso Kristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Heso Kristo, na ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay para sa ay akin. namatay para sa akin. At sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli. ikay nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. ng mga tatamasahin ko Matapos kitang tanggapin, matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa buhay na walang hanggan. salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Praise the Lord. Congratulations po. So isa pa, panalangin po namin na kayo magkaroon ng local church. Mahalaga po. Kasama nung nasa anong lugar yon? Cagayan. Cagayan ng mga napatanggap sa Panginoon. Hallelujah. Mga estudyante at magulang. Hallelujah. So, let's pray. Dakilan Diyos, aming amang nasa langit. Amin pong ipinagpapasalamat ang bawat isang tumanggap sa pagkagamit mo po kay Sister Lina sa Cagayan. At sa oras na ito ng mga nagsitanggap sa aming Panginoong Sokristo. Amahalan po namin ang halaga ng mayroong pastor, na mayroong church, na nagkakalinga sa mga anak mo. Ang sabi ng Panginoong Sokristo sa John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He the power to become the children of God. Binigyan mo lahat ng karapatan, Panginoong Hesus, ang bawat tumanggap sa iyo, na maging anak ng Diyos. At dahil anak, kami po ay magkakapamilya at kailangan namin ng house church na siya pong pinaglagyan mo sa amin, local church, upang kami kausapin mong patuloy at palaguin. Hallelujah. Ama namin Diyos na dakila, sa pangalan po ng Panginoong Kristo, kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ipinagpapasalamat po namin na masumpungan nila ang mga local church na ipinaglagyan mo sa kanila. Salamat po, Lord, maging sa church na yon at pastor at mga lingkod mo sa lugar na yon, sila po'y lahat ay mapagpala. Father, we give you praise. We give you glory and honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. So, bibigay ni Sister Lina ang benediksyon sa inyo. Ipapahayag niya ang kapayapaan. Sige nga, Sister Lina. Purihin ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lang basta-basta ito binabasa. Kailangan meron tayong pag-aaral para ito'y patuloy na maunawaan, maintindihan, at tayo mismo, kayo mismo, maggamit niya sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama na sa langit. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Sumayin yung lahat ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So God loves you. Remember, cheer up. The word works. Bye-bye. We love you. We love you. Cheer up. Stand up. Arise. 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 glory. And be healed and be shine.